ito naman, Tito Sen, no? So, ni-return yung articles of impeachment. Naging tugon ng House of Representatives, ano sila? They agreed on a certification, di ba? Resolution. Hindi, ano yan? Above board yan. Hindi yan unconstitutional. Okay. Sapat na ba dapat yung hakbang na yan? Kasi I don't even know kung formally itinransmit po yan sa sa Senado eh. Ano ba dapat sa tingin yung pwedeng response doon ng House? Hindi, tama yung ginawa ng House. Sinabi nila na hindi, tama yung ginawa, pinadala namin sa inyo. Sinecertify namin na tama yung pinadala namin sa iyo. Kasi yan yung galing sa official ng sinabmit sa speaker. At hindi yan yung mga nakapile noong December. Ganun lang yung sigurado yung laman ng certification. I have not read it, but I would suppose that will be the content. Kaya yun ang pinadala nila sa Senate. So, nasa kamay na Senado ngayon yun. Sinabi na sa inyo, tinatanong nyo kung certified. Certified. Hindi unconstitutional ito eh. O kung meron kayong sa tingin na unconstitutional ito, baka kayo na mismo pumunta sa Supreme Court at tanungin ninyo kung tama yung ginagawa ninyo o hindi. Pero nga, hindi ba weird yun na lahat naman ng lumabas sa House of Representatives, lalo in this case, articles of impeachment, hindi naman biro yan eh. So formally, tinransmit sa Senado, tapos nagduda yung mga senador. Hindi, duda kami, baka hindi kayo sumunod sa rules eh. Parang di ba medyo gaguhan yun? Ilang naman, sorry sa language. Hindi, tama ka. Kinalulungkot ko. Pero nasa lugar ko, tinatanong mo. Kinalulungkot ko sabihin na tama ka, na pangit. Pangit yung response. At saka, sana sinabi yun nung simula pa lang. Pero kasi lumipas na lampas 4 na buwan eh. Yun pala yung magiging tugon. Hindi, duda kami ron sa, sa pinadala ninyo. Yun ang precisely sinasabi ko on day 1. Kung ito'y nirefer sa Committee on Rules, diniskartehan nila doon at sinabi nila after a few weeks, nag-hearing kami, nag-caucus kami, tagilid itong pinadala ninyo. Kasi binasa namin yung articles of impeachment ninyo. Oh, di ang ganda. Hindi eh. Dinribble eh. Dinribble no? Yan naman ang description ng marami sa mga kababayan natin. Dinribble tapos pinasa. Yung pangalawang hinihingi ng Senate Impeachment Court, kailangan po ba talaga iyon? Na yung 20th Congress mag-certify din na isusulong pa nila yung articles of impeachment? Wala pa yung 20th Congress eh. Wala pa yung 20th Congress. Pero kailangan ba yun? Pinakamaganda nilang aksyon, ituloy na lang nila hanggang kaya nila. At kung hanggang sila matapos, kung hindi nila matapos o matapos sila, and then magke-carry over to the 20th Congress, that could be a subject of another issue or another debate or another petition. It's up to them. Pero mas maganda tabahuin ninyo para maganda ang itsura sa taong bayan. Huwag nating gasgasin yung reputasyon ng Senado. Nagagasgas na nga eh. Pero sa pagtingin ninyo, pwede bang tumawid talaga sa 20th Congress yung trial? Dalawang issue na yung pinag-aralan ko eh. Sa ngayon, sa tingin ko, 60-40. Yung mga pro nagsasabi na hindi pwede. At saka yung mga nagsasabi na pwede. Ang tingin ko 60-40, lamang yung pwede. Lamang yung pwede. Kasi ang sinasabi ng konstitusyon, maraming issue, pero ito sa akin, ito yung matingkad. Ang sinasabi ng konstitusyon, yung legislative body, namamatayan pag adjourn sine die, kaya without day. Diba? Okay. Yung impeachment court, walang sinasabing ganun. Okay. Anong basis? Ibang function, di ba? Tuloy-tuloy yun. Ibang function yun. Tuloy-tuloy yun. Anong basis ko nito? Remember yung National Board of Canvassers? Lumampas sa adjournment sine die ng Senado. Tumuloy pa rin eh. Tumuloy National Board of Canvassers. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi yun ang magdideklara ng Presidente at Vice Presidente. Yun ang trabaho nila. Because they bond the image of a National Board of Canvassers and no longer a legislative body. Ganon din ito eh. So, continuous ka. So, magiging continuous itong 12 senators into the 20th Congress. Ganon yung analogy noon. Otherwise,
Pagka nag-adjourn CNDA, National Board of Canvassers, hindi tayo magdedeklara ng presidente dahil legislative body namatay na. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na reasoning. Tsaka yung Senator, di ba yung SET, tsaka Presidential Electoral Tribunal. Oo nga. Diretso yung trabaho nun, di ba? Tuloy-tuloy yun. Nagpapalit lang ng miyembro. Dahil hindi legislative body yun. So yun po, pag upo nyo dyan sa 28th Congress, pupusta ako, meron kasing mga magre-raise ng issue na hindi pwedeng tumawid. So kayo, anong i-argue ninyo? Pinakamaganda niyan, para hindi kami mapagbintangan na kami in favor or hindi, pinakamaganda niyan, ibato na lang nila sa Supreme Court. At Supreme Court na magsabi. Whether may carry over o wala. Okay, pero kung walang gawin ng Supreme Court, tuloy lang yung trial. May magpapile niya ni Christian. May magpapile niya sigurado. Pero pwedeng hindi naman action ng Supreme Court, di ba? Well, in the meantime, pag hindi na-action ng Supreme Court, kung ano yung kilos ng 20th Congress, yun ang magiging kilos nila. Kung sa tingin nila, they can convene as a impeachment court, they will. They only need 13 votes. Ito pala, Tito San, may mga nakita ko nagpapalutang nito, no? I want to know what you think of this. Kasi maliwanag na pag ang nasasakdal presidente sa isang impeachment trial, yung Chief Justice yung presiding officer. May mga nag-argue na dapat Chief Justice na rin pag Vice President. Hindi yung Senate President. Anong tingin niyo? I've come across that, and there is good merit to the point. Kasi yung Vice President, pag tinignan mo ang kanyang job description sa Constitution, is to take over the presidency. So parang presidente rin. In other words, kapag ikaw ay on trial, impeachment, pumapatak din na pareho nung sa presidente ang iyong ang pumapatak sa iyo. Yung resignation o kaya yung impeachment ng Vice President, ang magte-take over kung bakante yun, yung President and Vice President, ang magte-take over yung Senate President. So kung ikaw ang nagpe-preside, kaya nga ginawa nilang Chief Justice ang magpe-preside pagka Presidente ang trial Sapagkat ang magte-take over yung nagja-judge, yung Senate President, siya ang presiding officer nung magja-judge whether you're guilty or not guilty. So hindi talaga, nakita niya ng mga constitutionalist, nakita yan yung gumawa ng konstitusyon, na kapag yung Senate President, pagkatapos yung pagka yung Presidente ang on trial, at yung Senate President ang nagpe-preside, pag may nangyari ron, siguradong pagbibintangan yung Senate President kasi uupo ka Ang Presidente at Vice Presidente, ganun din yun The Vice President is one heartbeat away from the presidency. At kung nangyari na matanggal yung Vice President, habang hindi nag-a-appoint ang Presidente ng kapalit, yung Vice President, yung Senate President is acting Vice President based on the Constitution. Kaya talagang may merit yung punto na yun. Kaso dito, na-constitute na po at na-convene na impeachment court. Senate President na yung presiding officer. So, may mangyayari pa ba kung sakasakali man na magkaroon ng push for that argument? Pwede pa rin yun. Depende yan. Nasa kamay din ng impeachment court yan kung maniniwala sila doon or kung may magpipetition sa Supreme Court at i-interpret at yun ang trabaho ng Supreme Court. I-interpret ng Supreme Court, sabihin, tama yan. Chief Justice dapat ang presiding officer. Dahil ang Vice Presidente, parang Presidente rin yan. Baka silang mag-decide yan. O baka may mag-petition din yan. Hindi malayo mangyari yan. Ang haba pa ng panahon. July 28 pa yung 20th Congress. Anything can happen from tomorrow up to July 27 midnight. Lagi kasi ina-argue na yung sui generis sa nature ng Senate Impeachment Court. Pero ng impeachment court na talagang kayo yung merong sole responsibility and power to try and decide impeachment cases. Pero
nadinig natin before the court was convened, sinasabi ni Senator Cheese na yung plenary powers ng Senado is supreme. Pero up to what point pwedeng pagbotohan ng isang bagay? The plenary powers of the Senate is supreme as far as legislative issues are concerned. Hmm. Correct. As far as legislative issues are concerned. So yun nga, Ang- kaya ako In the level of the Senate. In the level of the Senate. Oo. Kaya ako Kasi naalala yan. Sorry, Oh. sorry. Kaya ako naalala yan kasi nga itong si Bato nag-push ng dismissal. Eh kung wala naman sa trabaho yung mga senator judges, anong ibig sabihin nun? Lalo kung napunta sa botohan yon, di ba? Ibig sabihin, can they vote on something that was patently unconstitutional? Well, I don't know how you will take it, no? Pero sa akin, with due respect, ang magiging pananaw ko dyan o perspective ko dyan is mukhang hindi alam ni Senator Bato na hindi niya pwedeng gawin yun. Okay. Or pwedeng alam pero pinush pa rin. You cannot be counsel for the defense. The defense ang pwedeng gumawa nun eh.